nasaan ang Diyos. Alam mo ba, minsan kapag nakikita natin ang mga nangyayari sa mundo, mapapatanong talaga tayo, Lord, nasaan ka? Araw-araw, may mga masasamang balita tayong naririnig. May kaguluhan, karahasan, panlilinlang at mga pangyayaring minsan ay nakakatakot isipin. At habang pinapanood natin ang lahat ng ito, hindi natin maiwasang mag-alala. Ano na kaya ang mangyayari sa mundo? Ligtas pa kaya tayo? May pag-asa pa ba? Pero gusto kong ipaalala sa iyo ngayon, ang kasamaan ng mundo ay hindi nangangahulugang wala ang Diyos. Nandiyan siya. Nakikita niya ang mga bagay na hindi natin nakikita. Naririnig niya ang mga panalangin na minsan ay hindi natin masabi ng malakas. At kahit hindi natin agad nakikita ang kanyang ginagawa, hindi ibig sabihin na hindi siya kumikilos. Sabi sa awit 46:1, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Kaya kapag magulo ang mundo, huwag mong hayaang ang takot ang mamuno sa puso mo. Dahil hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa paligid natin. Pero alam mo kung ano ang maaari nating gawin. Magtitiwala tayo sa Diyos. Minsan, gusto natin ng sagot agad. Gusto nating makita kung paano niya aayusin ang lahat. Pero may mga pagkakataon na ang unang sagot ng Diyos ay hindi pagbabago ng sitwasyon, kundi pagbibigay sa atin ng kapayapaan habang nasa gitna tayo ng sitwasyon. Kaya kung nabibigatan ka dahil sa mga nangyayari sa mundo, huminga ka, manalangin ka, at ipaalala mo sa sarili mo, hindi man ako sigurado sa bukas. Sigurado ako kung sino ang may hawak ng bukas. Maaring magbago ang mundo. Maaring magbago ang mga balita. Maaring magbago ang mga tao. Pero ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa dahil kahit madilim ang paligid, may Diyos na patuloy na nagbibigay ng liwanag. At kahit hindi natin alam ang lahat ng sagot, alam natin na ang Diyos ay may sagot. Kaya sa araw na ito ang gusto kong iwan sa iyo. Hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa mundo, pero maaari nating ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng hindi natin kayang kontrolin. Manalangin tayo, Panginoon, sa gitna ng kaguluhan at masasamang balitang aming naririnig, tulungan mo kaming huwag madaig ng takot. Ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming kanlungan at kalakasan. Kapag hindi namin naiintindihan ang mga nangyayari, turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Hawakan mo ang aming puso, ang aming pamilya, at ang aming kinabukasan. Gamitin mo rin kami upang maging liwanag at pag-asa sa mundong nangangailangan sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At tandaan mo ito, magulo man ang mundo, hindi magulo ang plano ng Diyos. Hindi kasamaan ang may huling salita. Ang Diyos ang may huling salita. Kaya magtiwala ka, nandiyan ang Diyos.